Welcome back sa mundo ng palmistry. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang Mystic Cruise sa palad mo. Meron ka ba nito sa palad mo? Dapat mo itong panoorin. Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang channel na kung saan ay marami kang matututunang aral na di mo pa nalalaman. So guys, kung ikaw ay bago sa channel na ito at mahilig ka sa ganitong video, paklik na lang ang subscribe button at paki-turn on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa new upload videos ko. Nag-a-upload ako ng video, isa o higit pa kada linggo. So guys, simulan na natin. Ikaw ba ay merong Mystic Cruise sa iyong palad? Maraming haka-haka sa pagkakaintindi sa tamang lokasyon ng Mystic Cruise sa kamay natin. Sa mundo ng palmistry, kadalasan ang mga tao ay malaya sa kanilang interpretasyon at magpalaganap ng maling impormasyon tungkol sa mga sinyalis sa palad. Bagamat merong kanya-kanya tayong interpretasyon, ito rin ay katanggap-tanggap. Ito ay masasabing hindi tamang pagbasa ng palad. Marami mga tao na nagbabasa ng palad na talaga namang mali at hindi man lang pinag-aralan ang bawat sinyalis sa isang palad. Ang tunay na marunong bumasa ay tinatawag na mayroong gift at ito rin ay maaaring pag-aralan. Sa hindi inaasahan, ito ay nagdudulot lamang sa maraming tao ng maling paniniwala na umaasa na meron silang Mystic Cruise sa kanilang palad. Na sa totoo lang ay wala naman. Ngayon ay alamin natin sa video na ito at tingnan ng mga marka ng X sa palad na nabuo sa nakakalitong dalawang linya. Gayunpaman, ito ay walang ibig sabihin o sinyalis man lang sa palad mo, kaya tingnang mabuti. Ang una, ang isang sanga na mula sa linya ng heartline na humiwalay sa linya ng faith line. Ang isang kwadrado ay isang lugar na nabuo sa pagitan ng heartline at headline na makikita. Isa-alang-alang na ang faith line ay patungo sa mount ng Saturn. Kapag ang isang sanga na pababa galing sa heartline ay nagtagpo sa faith line at nabuo ang isang cross na linya, karamihan sa pagkakaunawa ng mga tao na ito ay isang letter X o Mystic Cruise. Ito ay walang kahulugan. Ito ay nagdadala lamang ng negatibong kahulugan. Ito ay nagpapahiwatig lamang ng pagkawala ng pera galing sa kapartner, o pagkawala ng isang minamahal, o pagka-disappointment sa isang relasyon na maaaring makaapekto sa karera ng isang tao. Katulad nito, kapag ang isang sanga pataas mula sa headline ay nagtagpo sa fake line o dumikit sa heartline, ito ay masasabi natin na hindi ito isang tunay na Mystic Cruise sa alinmang sitwasyon. Ang pangalawa, ang cross line na nagtagpo galing sa heartline o headline. Kapag mayroong dalawang linya galing sa heartline at headline na nagtagpo at nagkaroon ng contact sa kabilang dulo, hindi rin ito masasabi na isang tunay na Mystic Cruise. May mga tao na nagkakamali sa pagbasa ng ganitong pormasyon na sinasabing pambihirang maswerteng drum sign. Bukod dito, ang mga solo na linya na galing sa headline o heartline, pag nagtagpo, ngunit hindi nagdikit ang mga linya, ito ay kapareho din ng mga ganitong kategorya. Ano nga ba ang itsura ng isang Mystic Cruise? Saan nga ba makikita ang Mystic Cruise? Ang isang tunay na Mystic Cruise sa palad ay nabubuo sa tulong ng dalawang maikling linya na nagtatagpo sa isa't isa. Ito ay makikita na nag-iisa at lutang sa kwadrado na hindi dumidikit sa faith line at headline o kahit sa heartline. Madalas ito ay matatagpuan sa parehong lugar ng faith line at sa ilalim ng mount ng Saturn. Narito ang mga benepisyo ng Mystic Cruise. Ang Mystic Cruise ay nagpapahiwatig ng malalim na interes sa mistiko, okultong agham at relihiyon. Ito rin ay nagpapalakas ng intuition at psychic na kakayahan ng isang tao.
May ilang tao rin na tinatawag itong isang psychic cross. Ano nga ba ang ibig sabihin kung meron kang mystic cross? Kung meron kang maayos na nabuong marka ng mystic cross, nakasama ng intuition line, ang tao na ito ay makakakita ng future na pangyayari sa kanyang panaginip. Tanda na ang malalim na cross ay mas prominente. Ito ang mga katangian ng mystic cross. Ang heartline ay sumasailalim sa emosyon, habang ang headline ay kumakatawan sa talino. Sa sakop ng spectrum na ito, merong lugar kung saan merong mga marka na nagpapagana ng malalim na kaisipan na tumutulong upang makita ang iyong future o mga future. Ito ay nagpapataas o nagpapalakas ng espiritual. Ganito gumagana ang mystic cross sa iyong katauhan. Ang mystic cross sa ilalim ng daliri ng singsing. Ang pagkakaroon ng isang mahalagang sunline at maayos na headline ng mystic cross na nabuo sa ilalim ng ring finger na hindi dumidikit sa sunline at fate line na makikita ay nagpapahiwatig na ikaw ay magiging tanyag sa larangan ng psychology, palm reading o kahit astrology. Ang mystic cross patungo sa bundok ng Jupiter o tinatawag na Mount ng Jupiter. Kung ang mystic cross ay bahagyang gumalaw patungo sa direksyon ng maayos na Mount ng Jupiter, ito ay nagpapahiwatig sa kahalagahan ng isang reliyon, yoga, espiritualidad, at ritual. Kung hindi naman maayos ang Mount ng Jupiter, ito ay nagpapakita ng paniniwala sa pamahiin. Gaano kadalas makahanap ng isang mystic cross sa pagbabasa ng palad? Ang paghahanap ng isang kakaibang mystic cross sa palad sa isang tao ay pambihira lamang na mangyari o makita. Ang doble na mystic cross sa palmistry. Ang doble na mystic cross tulad ng pangalan nito, ito ay nagpapalakas sa lahat ng mga positibong katangian na mayroong kaugnayan dito. Ang pagkakaroon ng isang tao ng ganitong marka ay pagkakaroon ng layunin na tumulong sa tao para makasolve ng problema sa mga misteryo ng buhay o pangyayari. Ito ay tinatawag na gift. Madalas makikita ito sa mga palad ng mga taong nag-e-exorcise. Ang tatlong mystic cross sa kamay. Ang tatlong mystic cross sa kamay, ito ay isang espada na mayroong dalawang talim. Sa napakapositibong palad, ang tao na mayroon nito ay magtatalaga ng kanyang buhay sa espiritual at mental na pag-unlad o meditasyon. Sa kabaliktaran naman, kung ang palad ay isang mahinang kamay, maaaring merong simpleng kagustuhan para sa agham o okulto at walang malaking mga tagumpay o hindi successful masyado. Ang maraming mystic cross sa kamay. Ang maraming mystic cross naman sa palad sa ganitong lugar ay magdadala ng kawalang katiyakan at pagkainis sa buhay o pagkayamot. Mas makakabuti na hindi na lang ito ma-interpret na mystic cross. Ang mystic cross sa fate line. Ang mystic cross ay hindi kailanman nabubuo ng diretso sa fate line. Gayunpaman, kung ang isa sa mga sanga ng mystic cross ay dumikit sa fate line, ito ay nagpapahiwatig na ang landas ng buhay niya ay maapektuhan ng isang malalim na koneksyon sa misteryo. Gayunman, hindi ito magiging pareho ang epekto sa isang solo na cross na matatagpuan sa kwadrado. Ang mystic cross na dumikit sa heartline. Ang mystic cross na dumikit sa heartline, ito ay nagpapahiwatig ng malakas na suporta galing sa kapartner para sa pag-unlad ng karera o sa pagiging madaling impluwensyahan ng mga pamahiin. Ang mystic cross na dumikit sa headline. Ito ay nagpapahiwatig na gagamit siya ng intuition at katalinuhan upang kunin ang mga magagandang oportunidad sa buhay. Tandaan lamang na dapat malinaw ang headline para sa inaasahang magandang resulta. Ang mystic cross sa kaliwang palad. Ang mystic cross sa kaliwang palad ay nagpapahiwatig na siya ay interesado sa mga makabagong kalagayan ng kamalayan, panghuhula, pag-awit at religion. Magkakaroon ito ng positibong epekto sa kanyang personalidad na buhay. Ang mystic cross sa kanang palad. Ang mystic cross sa kanang palad kasama ang iba pang mga favorable na katangian ng kamay.
Siya ay magiging napakahusay na tagapayo, guro o analista. Ang Mystic Cruz sa pangunahing kamay ay makakaapekto sa panlabas na mundo ng isang tao o sa kanyang kapaligiran. Ang Mystic Cruz sa parehong mga palad. Kung ikaw ay mayroong Mystic Cruz sa parehong mga kamay, ito ay walang duda na makapangyarihan. Ipinahihiwatig nito na magkakaroon siya ng kakaibang mga abilidad sa panghuhula at mag-aalok ng malalim na kaalaman sa likas na katangian ng tao o sa mga sitwasyon. Ang mga katangiang ito ay tutulong sa isang tao sa kanyang buong karera at magkakaroon rin ng proteksyon galing sa negatibong impluwensya. Ang mga taong ito ay hindi madaling malinlang. Makikita nila sa likod ang mga nakatagong agenda at agad nilang makikilala kung ang isang tao ay nagpapanggap. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang ilan sa mga alamat na nakapaligid sa Mystic Cruz. Ang mga alamat tungkol sa Mystic Cruz. Ang una, magbabago ang iyong buhay pagkatapos ng edad na 40. Kung meron kang isang malinaw na nakabukod na Mystic Cruz, hindi magbabago ang iyong buhay o magiging sikat ka pagkatapos ng edad na 40 dahil minsan ito ay tumutugma sa mga panahon sa fate line o dumedepende rin sa uri ng palad. Ang pangalawa, ang Mystic Cruz sa ilalim ng mount ng Mercury. Ang isang Mystic Cruz ay hindi nabubuo sa ilalim ng mount ng Mercury. Ang pangatlo, ang Psychic Cross sa palad. Ang ilang amateur o mga nagpapanggap na mambabasa ay tinatawag na ang mga cross sa ilalim ng mga daliri bilang isang Psychic Cross. Ang mga ganitong uri ng mga cross ay hindi umiiral sa pagbabasa ng palad. Walang kabuluhan o kasinungalingan. Sa katunayan, ang cross ay nagdadala ng negatibong kahulugan dahil ito'y humaharang sa positibong daloy ng enerhiya mula sa daliri. Ang pang-apat, ang Mystic Cruz at mga supernatural na kapangyarihan. Ang Mystic Cruz ay hindi magbibigay sa iyo ng anumang mga supernatural na kapangyarihan. Ang panglima, ang Mystic Cruz ba ay tawag na Witch Cross? May ilang imahinasyon na mambabasa ng palad ang tumatawag sa Mystic Cruz na Witch Cross. Ito ay isa lamang gawa-gawang kathang-isip. Ang pagkakaroon ng isang Mystic Cruz ay hindi tiyak na magpapabago sa iyo bilang isang salamangkero o magbibigay sa iyo ng mga mahiwagang kapangyarihan. Hindi mo masasabi mag-i-enroll ka sa Hogwarts o magsisimula kang gumawa ng mga potion. Ang pang-anim, ang Mystic Cross ay isang espiritual na cross sa palad. Well, ang Mystic Cross ay hindi mapapaliwanag sa isang espiritualidad. Bagamat maaaring merong interes ka sa espiritualidad o religion, hindi ito nagbibigay ng garantiya na tagumpay sa mga larangang ito. Ang isang kumpletong pagsusuri ng buong palad ay kinakailangan para sa mas eksaktong kalagayan. Ang pangpito, ang Mystic Cross ba ay Jesus Cross? Well, may ilang relihiyong panatiko na wala na sa kanilang tamang pag-iisip ang tumatawag sa solong krus na ito bilang Jesus Cross. Ito ay isang malinaw na pagtataksil sa palmistry. Sa kasamaang palad, madalas nahuhulog sa mga walang basihang pangakong ito ang mga taong sangkot sa pamahiin. Maliwanag na dapat nating tandaan, ang isang cross sa palmistry ay simpleng krus lamang, wala itong kinalaman kay Jesus. Ang pangwalo, ang Mystic Cruz at swerte. Ang Mystic Cruz lamang ay hindi nagpapayaman at nagpapaligaya sa iyo sa iyong buhay. Ang pangsyam at ang panghuli, ang Mystic Cross at kakayahan sa paggawa ng desisyon. Well, sa pangkalahatan, ang Mystic Cruz ay hindi nakakaapekto sa kakayahan ng isang individual o tao sa paggawa ng kanyang desisyon. Ang tanging pagkakaiba rito ay kapag ito ay dumikit sa headline. Sa ganitong mga kaso, may posibilidad na magamit mo ang natatanging kakayahan na kaugnay ng Mystic Cruz at katalinuhan upang umunlad ka sa trabaho o negosyo. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakibigyan naman ng thumbs like at paki-share na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless,
Thanks for watching and goodbye.